Ito na ba ang isa sa pinaka nakakalungkot na chapter sa One Piece? Bali nag-umpisa nga itong chapter 1098 sa Revolutionary Headquarters sa Baltigo 12 years ago. Sa mga oras nga na to, tuloy-tuloy pa rin itong operation ng Revolutionary Army na i-liberate ang iba't ibang kingdom laban sa world government. Until may nag-report nga kay Ivankov patungkol sa natatalo nilang unit sa kingdom ng Tumi sa South Blue. Nagre-request nga ang mga ito ng backup pero hindi nga pumayag itong si Ivankov since wala nga daw silang tao dahil sa inaalalayan pa nila itong mga sugatan na nanggaling sa Gowa Kingdom. Yes guys, yung scene nga na nakita natin na pagsagip nila Dragon sa Gowa Kingdom at kay Sabo, ito na nga yung moment na yon. Kakatapos nga lang ng mga pangyayari na to. Mabalik nga sa chapter dahil nga sa walang tauhan na pang backup itong si Ivankov, nagpresenta nga itong si Kuma na siya na lang daw mag-isa ang pupunta at tutulong sa Tumi Kingdom. At as expected hindi nga pumayag si Ivankov since malalagay nga sa panganib itong si Kuma. Pero wala nga siyang nagawa at nag-proceed pa rin itong si Kuma. At dito na-realize nga ni Ivankov na ever since daw na nangyari yung event ng pagkidnap kay Genie 2 years ago, naging mas reckless na nga daw itong si Kuma na para bang wala na siyang pake kung mamamatay ba siya sa pupuntahan niya o hindi. Though ganito nga still napagtagumpayan pa rin ng grupo ni Kuma yung pagliliberate sa Tumi Kingdom. At habang nangyayari nga ito bumalik sa alaala ni Kuma yung nangyaring pagkidnap kay Genie. Nireveal na nga yung rason na kaya pala siya kinidnap dahil sa may isang celestial dragon ang gusto siyang pakasalan. Hanggang sa isang araw nga biglang may tumawag sa headquarters nila at ito na nga si Genie. Ang unang ang hinanap ni Genie si Kuma. Sinabi nga niya na finally daw nakabalik na siya sa ibaba mula sa Merijoa. Ang rason nga daw nagkasakit siya kaya ayaw na siyang patirahin pa sa Holy Land. Dagdag pa nga ni Genie na gustong-gusto niya daw makita ang lahat sa Revolutionary Army. Pero mukhang hindi na nga daw yun mangyayari. At itong tawag daw na to ang magiging pamamaalam niya na. Nung marinig nga yun nila Kuma gulat na gulat sila. Hindi nga maintindihan ni Kuma itong sinasabi ni Genie. Kaya naman tinanong nga niya ito kung nasaan daw ba ito ngayon. Sinsaglit nga lang sa kanya ang puntahan siya. Bali hindi nga yun sinagot ni Genie at nagproceed siya sa pamamaalam sa dati niyang grupo. Sinabihan nga niya itong sila Dragon at Ivankov na laging alagaan si Kuma since napakabuti nga daw neto. Para naman kay Kuma sinabihan nga niya ito na mahal niya daw ito. Pero bago pa nga yun marinig ni Kuma bigla niya nang ginamit itong Devil Fruit powers niya at lumipad papunta sa Sorbet Kingdom. Kahit nga hindi sinabi ni Genie yung lokasyon niya alam ni Kuma na nandito siya. Pero imbis nga nabuhay pa na Genie ang madadatnan niya, patay na Genie na nga yung nakita niya sa mismong simbahan kung saan sila lumaki. At dito ni-reveal nga ng mga tao sa Sorbet Kingdom kung ano yung sakit ni Genie. Meron nga daw siyang disease na naaapektuhan yung buong katawan niya sa tuwing matatamaan siya ng sikat ng araw. Tumitigas nga daw yung balat niya at nagiging kulay blue pag nasisinagan ng araw. Pero kahit ganun nga daw inubos daw ni Genie yung huling sandali ng buhay niya para maitawid sa ligtas na lugar itong anak niya. At dito ni-reveal na nga na nagkaroon ng anak itong si Genie, which turns out na si Bonnie. At habang ine-explain nga kay Kuma ang lahat ng ito naaalala niya yung masasayang alaala nila ni Genie simula nung bata pa lang sila. At dito dinasalan at nilibing na nga niya yung kaisa-isang tao na sobrang nagmahal sa kanya. Nangako nga siya kay Genie na poprotektahan at papalakihin niya daw ng maayos itong naiwan niyang anak. At ito naman exactly yung ginawa ni Kuma. Dahil sa sumunod na panel nga ipinakita kung paanong inalagaan ni Kuma itong batang si Bonnie na para bang tunay niyang anak ito. Pinagsabay niya nga yung pagiging tatay kay Bonnie at yung tungkulin niya bilang kasapi ng Revolutionary Army. Hanggang sa isang araw nga itong sakit na pumatay kay Genie bigla na lang nag-appear sa batang Bonnie.
Bonnie. Nagkaroon nga siya ng similar na disease sa namatay niyang nanay. At dahil dito nagpatawag nga ng doktor itong si Kuma. Pero ni isa nga sa kanila walang nakakaalam kung anong lunas o ano ba exactly itong disease na dumapo sa batang Bonnie. Kaya naman napilitan nga itong si Kuma na umalis na sa Revolutionary Army at mas tutukan itong si Bonnie, which is nag-agree din naman si Dragon since para sa kanya nga mas importante ang pamilya. So ilang taon pa nga ang lumipas at 5 years old na itong si Bonnie, in-emphasize nga yung pagkukulong neto sa simbahan since ayaw nga ni Kuma na madapuan siya ng liwanag dahil sa takot na baka magaya ito kay Genie. Ipinakita nga yung pagiging makulit netong si Bonnie, bata pa lang siya. At although makulit nga siya, ipinakita nga kung gaano siya binubusog ng pagmamahal ni Kuma. At even nire-recognize pa nga niya ito as totoo niyang tatay. At dito napagkwentuhan na nga nila Bonnie at Kuma kung ano daw ba ang mga gagawin nila once na pwede na silang makalabas. Gusto ngang makapunta ni Bonnie sa Sky Island. Bakit? Dahil malapit nga daw ito sa araw. Meaning pwede daw nilang makita ang Sun God Nika. Yes guys, naikwento nga rin ni Kuma kay Bonnie yung patungkol sa Sun God Nika na kinuwento naman sa kanya ng tatay niya. At dito nagkantahan at nagsayawan na nga silang dalawa. Pero itong saya nga na nararamdaman ni Kuma panandalian lang. Dahil later on nga nakahanap na siya ng doktor na makakatukoy kung ano ba itong dumapong sakit kay Bonnie. At ito nga daw yung tinatawag na sapphire scales o kaliskes ng sapphire. Isa nga daw itong rare disease na kapag madapuan ng kahit na anong form ng liwanag lumalala at kumakalat sa buong katawan. At kahit pa daw maitago ni Kuma si Genie at hindi ito patamaan ng sinag ng liwanag, still kakalat pa rin daw ito. Kumbaga yung ginagawa daw ni Kuma ngayon pinapabagal lang niya yung pagkalat ng sakit sa katawan ni Bonnie. Kaya naman nagbigay nga ng ultimatum itong doktor na ang tansya niya daw may 5 taon na lang para mabuhay itong si Bonnie. Nung marinig nga yun ni Kuma gulat na gulat ito. Narealize nga niya na sa 10th birthday ni Bonnie mawawala na sa kanya itong munting anghel niya. At bago pa nga tuluyang tumulo ang luha ni Kuma bigla ngang sumulpot itong si Bonnie at ginulat siya. Kanina pa pala siya nakikinig sa tatay niyang si Kuma. Kitang kita naman sa mukha ni Kuma yung takot na baka nalaman na ni Bonnie na may taning na yung buhay niya. Pero instead nga na umiyak o matakot masayang mukha nga itong ibinigay ni Bonnie. Dahil ang pagkakaintindi nga niya sa narinig niya sa 10th birthday niya makakalabas na siya ng simbahan at mawawala na itong sakit na dumapo sa kanya. At syempre as a tatay na ayaw masaktan yung anak niya nagsinungaling nga siya at sinabi yung gustong marinig ni Bonnie na tama yung narinig niya at sa 10th birthday daw niya mawawala na itong sakit niya. Bali 1 taon nga ang lumipas pagtapos ng event na to nabulabog nga itong si Kuma sa sumbong ng mga kaibigan niyang matatanda. Umiiyak nga silang ibinalita kay Kuma na si King Bakery daw muling nagbalik sa Sorbet Kingdom at nanggugulo na naman. Pero this time nga daw mas malala ng King Bakery itong nagbalik at dito na-realize nga ni Kuma na 16 years na ang nakakalipas simula nung mapatalsik nila itong si King Bakery. Nandito na naman nga daw ito para sirain yung kingdom nila. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1098. Bali ngayon pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Syempre ang itopic natin itong sakit ni Genie at Bonnie na sapphire scales. Dahil nga sa nabanggit ni Dragon na tutulungan daw niya si Kuma na maghanap ng doktor para kay Bonnie at dahil na din sa sinabi ng doktor ni Kuma na wala nang lunas sa sakit ni Bonnie malamang na nag-come up itong si Dragon na ang nag-iisang tao na lang na makakatulong kay Kuma itong si Dr. Vegapunk since kaibigan nga niya ito at may contact siya dito. So malamang may kokonekta na natin yung mga clue dito. Nabanggit nga ni Bonnie na nung bata daw siya nakapunta na siya sa Egghead Island, which is magkakatotoo ito kung dito nga lalapit si Kuma kay Dr. Vegapunk. At dahil nga sa may kakayanan itong si Kuma na magtanggal ng pain, pero ang sistema nga dapat na may tatanggap nito para mawala sa tao na yon yung pain, malamang nagaya sa ginagawa niya sa matatanda, ganito rin yung ginawa niya kay Bonnie. Kinuha niya itong pain o disease ni Bonnie at tinanggap niya. At para nga hindi siya tabla ng sapphire scales o para walang
walang mangyari sa balat niya, nag-agree nga siya kay Dr. Vegapunk na gawin siyang cyborg. Meaning ito yung rason kung bakit siya pumayag na maging cyborg, para mawala kay Bonnie yung sakit niya. Pero syempre, as we all know, hawak nga sa leeg ng world government itong si Dr. Vegapunk. Kaya malamang may kapalit pa to. At dito na nga papasok yung binanggit ni Bonnie patungkol sa pagtatanggal ng alaala ni Kuma dahil kay Gorosei Saturn. Kapalit nga ng pabor ni Kuma na gawin siyang cyborg, buburahin yung alaala niya. Maybe makokonekta ito sa nakita ni Kuma nung bata pa lang siya patungkol kay Gorosei Saturn sa God Valley. Kaya ganito ka-eager itong si Saturn na tanggalan ng memorya itong si Kuma. At finally, malamang na dito na rin papasok yung pag-aalala ni Sakazuki kay Bonnie na nakatakas siya sa world government dahil pwedeng kasama sa kasunduan nila Gorosei Saturn at Kuma itong pagpapanatili kay Jewelry Bonnie na maging ligtas. At syempre dahil sa hindi nga nila alam kung 100% nang natanggal kay Bonnie itong sakit niya, kinulong nga nila ito sa Pangaea Castle. Kaya naman nakita natin itong si Sakazuki na nag-aalala kay Bonnie nung makatakas ito. Anyway, overall nga sobrang malungkot itong chapter na to. Kung inaakala nga nating malungkot na yung buhay ni Kuma simula nung bata pa lang siya sa mga nagdaang chapters, nagkamali pala tayo. May mas ilulungkot pa pala itong pinagdaanan ni Kuma sa buhay niya. At malamang madadagdagan pa to sa susunod na chapter. Since marireveal na nga kung bakit siya pumayag na maging cyborg at maging sunod-sunuran ulit sa world government. Anyway, ayan na nga yung chapter review natin para sa latest chapter ng manga. Sana nga natripan nyo itong review natin. At kung sakaling na-enjoy nyo nga, wag na kayong mahiyang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!